Mula sa talapindutan ng inyong telebisyon, kayo ay kasalukuyang nakikinig sa Ulat Siwala. At narito na ang mga balitang dapat ninyong tutukan ngayong umaga. Mr. and Miss Campus Frosh 2025 itinanghal sa Batangas State University, Alangilan. Gobyerno nagtataguyod ng progreso sa NTF-ELCAC. Seni Takaichi, unang babaeng Prime Minister ng Japan, nagtala ng historic na pagbabalik sa poder. Pacquiao vs. Romero, mainit na sagupan sa Enero. At Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 magbabalik na. Nagkakaisang puso at lakas Batangas. Pakulong mo dito sa Pasay. Ito ang Ulat Siwala. Magandang araw, Pilipinas. Nagkakaisang puso at lakas Batangas. Ako si Marcos Aldi Chibuan. At ako naman si Emily Torres. Maghahatid ng patat at maaasahang balita. Ang inyong magiging tinig para sa impormasyong tunay at tapat. Ito ang Ulat Siwalat. Ngayon ay ka-6 ng Oktubre 2025 para sa ating lokal na balita. Isang gabi ng talento, talino at advokasya ang nasaksihan sa Batangas State University Alangilan Campus sa ginanap na Mr. and Miss Campus Frosh 2025 noong ika-3 na Oktubre sa Spartan Gymnasium. Para sa mga kapanapanabik na impormasyon, narito si Shandy Asi, nag-uulat. Sa pagbukas pa lamang ng programa ay damana ang sigla ng bawat isa sa naganap na Frosh Fair 2025 dito sa Batangas State University, Alangilan. Isa-isang binahagi ng iba't ibang departamento ang kani-kanilang department yan. Kasabay ng sigawan at hiyawan ng suporta mula sa mga estudyante, ipinakita ng bawat grupo ang kanilang pagkakaisa at pagmamalaki sa kinabibilangang kolehiyo. Sinundan ito ng teamwork presentation kung saan lumampang mga kalahok, suot ang makukulit malikhaing kasuotang hango mula sa kalikasan ng Pilipinas, mula karagatan at kagubatan hanggang kabundukan. Ang bawat disenyo ay kumakatawan sa yaman at ganda ng kalikasan, habang ipinapakita ng mga bagong Red Spartan ang kanilang kumpiyansa at pagkamalikhain. Magandang hapon, ako si Alex Caringal. Maganda naman yung pagkakalatag ng mga programs. Masaya naman kahit medyo magulo at sobrang daming tao. Magandang hapon. Ako po si Rayo Bendy Castro. Maganda at nairaos naman na maayos ang patimpalak na ito. Ang mga kandidato na aking sinusuportahan ay syempre ang galing sa aming departamento, ang MP. Naging masaya, makabuluhan at puno ng kantahan ang aking karanasan dito sa programang ito. Pinaka-tinutukan ng mga manonood ang question and answer portion, kung saan nasubok ang talas ng isipan at paninindigan ng bawat kalahok. Iba't ibang issue ang kanilang tinugunan mula sa edukasyon, kapaligiran hanggang sa panlipunang suliranin na siyang naging batayan sa pagpili ng mga nagwagi. Sa huli, itinanghal bilang Mr. and Miss Campus Frosh 2025 sina Kian Joren de los Reyes mula sa Department of Electronics Engineering at Sofia Bianca de Castro mula sa College of Architecture, Fine Arts and Design. Ibinahagi ni De Castro ang advokasya tungkol sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Inihayag niya ang "I would advocate to expand accessible financial support so no students are held back by economic barriers because I do believe that it is a responsibility to make sure that there is no one left behind." Sa pagtatapos ng gabi, pinatunayan ng bawat kalahok na ang pagiging isang tunay na Froshie ay hindi nasusukat sa korona o kasuotan, kundi sa puso, sa pananaw at sa dedikasyong magbigay inspirasyon at magdala ng positibong pagbabago sa pamantasan at sa lipunan. Mata ng sambayanan, boses ng lipunan. Ako si Shandy Asi, nagsisiwalat. Samantala, para naman sa pag-uusisa sa ating balitang pang-Malacanang. Tinalakay sa Malacanang ang patuloy na operasyon at ang mga hakbangin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa isang press briefing, ipinahayag ng palasyo na patuloy ang suporta ng administrasyon sa layunin nitong tuluyang wakasan ang armadong pakikibaka sa mga lalawigan. Para sa ibang detalye, narito si Jurel Makahiya, nagsisiwala. Noong ika-3 ng Oktubre 2025,
nagsagawa ng press briefing sa Malacanang ang Presidential Commission's Office, katuwan ang mga opisyal ng NTF-ELCAC sa naturang mga pulong. Ipanliwanag ni Undersecretary for Plans, Programs and Operations Joey T. Luna na nanatiling aktibo ang mga programa ng task force sa mga komunidad ng ating kuta ng mga rebeldeng grupo. Binanggit din sa ulat ng task force ang pagpapatayo ng farm-to-market roads, paaralan at health centers sa mga dating conflict areas bilang bahagi ng Barangay Development Program. Kasama rin sa press briefing si PCO Assistant Secretary Princess Castro na nagsasabing patuloy ang whole of nation approach sa pagpapatupad ng mga proyekto ng NTF-ELCAC, lalo na sa mga lugar na matagal nang naapektuhan ng kaharasan. Fighter Act of 2020, but yun nga, hindi pa siya prescribed. Maybe the legality of the terms of prescription and designation would be further could be further discussed later by Justice Miranda, who is with us today. Sa kabuuan, iginiit na Malacanang na hindi lamang laban sa rebelyon ang layunin ng NTF-ELCAC, kundi ang pagbabalik ng tiwala sa mamamayan ng pamahalaan. Para sa nagkakaisang tinig at impormasyong tapat, ako si Jorel Makahiya, nag-uulat. Samantala, itinalaga naman ng namumunong partido sa Japan ang dating Economic Security Minister na si Sanay Takeichi bilang bagong leader ng Liberal Democratic Party o LDP. Dahil dito, siya ang inaasahang magiging kauna-unahang babaeng punong ministro ng bansa. Nag-uulat mula sa Tokyo, Japan, Giselle Podra. Giselle? Tama ka dyan, Marcus. Sa edad nga na 64 ay kinilala si Takashi bilang isang matatag na konserbatibo at mahigpit na nagapagtanggol ng Japan laban sa China. Siya rin ay tagahanga ni dating British Prime Minister Margaret Thatcher at kilalang tagasunod ng mga ideolohiya ni dating Prime Minister Shinzo Abe. Nakamit ni Takashi ang panalo matapos talunin ni Agriculture Minister Shinjiro Koizumi, anak ng dating popular na Prime Minister Junichiro Koizumi, isang runoff vote ng LDP nitong Sabado. Papalitan ni Takashi si Prime Minister Shigeru Ishiba at inaasahang pangungunahan niya ang partido sa layuning maibalik ang tiwala ng publiko matapos ang mga kamakailang pagtatalo sa halalan. Bagamat isa itong makasaysayang tagumpay para sa kababaihan sa Japan, isang mababa pa rin ang ranggo pagdating sa gender equality. Inaasahan ding haharap si Takashi sa mga hamon, lalo sa ugnayan ng Japan sa mga karatig bansa dahil sa kanyang matinding nationalistikong pananaw. Makasaysayang mga araw para sa Japan, marami pa rin nakabantay kung paano babalansehin ni Sanay Takashi ang pagiging simbolo ng pagbabago at konserbatibong imahe ng kanilang pamahalaan. Giselle, paano naman tinanggap ng mga mamamayan at ng oposisyon ang pagkapanalo ni Takashi? Marcos, magkahalong reaksyon at tanggap ng kanyang pagkapanalo. Marami ang natuwa dahil tinuring ito ng makasaysayang tagumpay para sa kababaihan sa Japan. Gayunpaman, may ilan ding nag-aalala dahil sa kanyang mahigpit na konserbatibong paninindigan lalo na sa mga isyong panlabas at pantay na karapatan. Maraming salamat, Giselle. Serbisyong tapat at impormasyong sapat, dahil mula rin sa Tokyo, Japan, ako si Giselle Podra, kaisa ng Ulat Siwalat. Susunod sa Ulat Siwalat, Pacquiao vs. Romero, mainit na sagupaan sa Enero. Pinoy Big Brother Celebrity Call of Edition 2.0, magbabalik na. Lahat ng iyan ay ating hihimayin matapos lamang ang ilang paalala. Stop red tagging now. Stop red tagging now. Stop red tagging now.
Nagbabalik ang Ulat Siwalat. Sa balitang sports, isa na namang nakakapanabik na balita sa mundo ng boxing. Manny Pacquiao, ang isa sa legend na Pilipinong boksingero, ay naghahanda na para sa kanyang pagbabalik sa ring. Laban kay Ronnie Romero, na isang WBA welterweight champion sa Enero 2026. Para sa karagdagang balita, narito si Andrew Miral, nag-uulat. Si Pacquiao na magdiriwang ng kanyang ika-47 kaarawan sa Disyembre ay muling nagpakita ng kanyang determinasyon at disiplina sa ensayo sa mundo ng boxing. Sa kabila ng edad at 4 na taong pahinga mula sa profesional na boxing, nananatili siyang inspirasyon sa mga Pilipino at sa buong mundo dahil sa kanyang pambihirang tibay, bilis at dedikasyon sa sport. Matatanda ang halos na sungkit pa ni Pacquiao ang panalo laban kay Mario Barrios, ang WBC welterweight champion sa kanyang huling laban. Maraming tagahanga ang naniniwalang may kakayahan pa rin siyang makipagsabayan sa mga mas batang boksingero, lalo't kilala siya sa kanyang karanasan, estratehiya at malakas na kamao. Samantala, si Rolly Romero naman ay isa sa mga pinakabatang kampiyon sa welterweight division at kilala sa kanyang agresibong estilo at knockout power. Kung matutuloy ang laban, ito ay inaasahang maging isang makasaysayang sagupaan, hindi lamang dahil sa pagbabalik ni Pacquiao, kundi bilang isang pagkakataon upang patunayan na kaya pa niya makipagsabayan sa mga bagong henerasyon ng mga kampiyon. Para sa maraming tagahanga, ito ay hindi lang isang laban, kundi isang pagbabalik ng alamat, isang kwento ng pagpupursige, tapang at pagmamahal sa boxing ng tunay at tatak Pacquiao. Serbisyong tapat, mananatiling tagapagmulat. Ako si Andrew James Miral, nagsisiwala. Para naman sa ating showbiz balita, matapos ang matagumpay na unang yugto, opisyal na inanunsyo ang pagbabalik ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 na inaasahang mas magiging makulay at nagsasabing mas makabago ang anyo. Para sa karagdagang ulat, live mula sa PBB House, narito si Janelle Biron. Janelle, anong balita ukol sa gaganaping PBB Collab Season 2? Marcus, na nakaraang edisyon ay naging usap-usapan ng hindi pangkaraniwang tambalan ng mga artista na nagmula sa iba't ibang larangan ng aliwan at digital mundo. Mula dito ay naging inspirasyon ang produksyon upang muling magbalik at dalhin ang mas bata, mas masigla at mas konektadong hanay ng mga kalapit. Maraming tagapanood ang agad na naghayag ng pananabik matapos kumalat sa internet ang paunang patalastas ng bagong yugto. Ilan ang nagsabi na nakakaengganyo kung paano makikihalubilo at magtatagisa ng talino at emosyon ang mga kabataang artista mula sa magkatunggaling estasyon. Hindi rin nagpahuli ang ilang tagahanga na nagtanong kung may posibilidad na maulit ang hindi inaasahang pagkakaibigan at hindi malilimutang tambalan na nabuo sa unang season. Kung dati mga kilalang artista ang nagbigay kulay, ngayon ay inaasahan ng publiko ang sariwang pananaw ng mga kabataang bituin. Nilalabas ng opisyal na pangalan ng mga housemate dahil ang upang mas lalong na-excite at mantig ang pananabik ng mga manonood. Marami ang umaasa at nag-aabang kung sino-sino ang mabibigyan ng pagkakataong makapasok sa bahay ni Kuya sa pagkakataon ito. Ang tanong ng lahat, sa pagbabalik ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0, sino kaya sa mga bagong henerasyon ng bituin ang magpapasilip ng kanilang tunay na kulay at kakayahan sa loob ng bahay ni Kuya? Muli, live mula dito sa mismo confession room ng bahay Kuya. Ako si Janelle Daron, nag-uulat, back on Studio Work. At dyan nagtatapos ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw. Sa bawat ulat, sa bawat issue, ang iyang inyong sandigan sa katotohanan. Ako si Emily Torres, ang inyong team sa bawat balita. At ako naman si Marcus Aldrich Chibuan, ang tenga ng bawat Pilipinong basa. At ito ang Ulat Siwalat.